Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Binabati ko po ang mga lahat ng kapatid, no? Dito sa Caloocan. Ganon din sa mga kapatid natin sa Paysawan, Bagak, Bataan. Binabati ko rin ang mga senior citizens, ang mga kabalikat namin na manggagawa, ang lahat ng mga taong nakapaloob sa bawat ministeryo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, no? Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa panibagong araw na kaloob mo sa iyong mga anak. Sa pagsisimula ng araw na ito, isinusuko namin sa iyong kalooban ang lahat ng aming lakas, tapang at karunungan. Ang iyong banal na presensya, ang tanging naming aliw at gabay habang nakikinig kami sa iyong mga banal na aral. Linisin mo nga po ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakapuspusin mo ang mga lingkod ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa isipan, salita at pagkilos. Naway makita ng kapulungan ang iyong pagmamahal at karunungan sa araw na ito. Salamat po sa kaloob mong buhay sa aming lahat. Tulungan mo kaming unahin ang iyong kaharian at katwiran sa bawat araw ng aming buhay. Tinataas namin at niluluwalhati ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at ang pasasalamat, no? Sino po sa atin ang nakaranas na magtayo ng bahay? Meron ba? Nagtayo ng bahay. Bumili na lang kayo? Ganon. Okay, no? Sige po. Mahirap po kasi ang magtayo ng bahay. Kailangan kasi meron pong plano, kailangan din ng masinop na pag-aaral, sapagkat ito po ang magdadala ng titirahan ng pamilya natin, no? So, saan ka maaaring magsimula pagka magtatayo ka ng bahay? Siyempre, natural, kailangan unahin po ang pundasyon, no? Kailangan matibay ito sapagkat ito po ang magdadala ng buong kabahayan. Ang susunod ay saan mo ilalagay ang pinto at bintana, no? Marami po nagkakamali diyan. Minsan nakakabit na bintana ililipat, no? Saan mo ilalagay yung hagdan? Yung bedroom at marami pa pong iba, no? Hindi po ito tapos na, no? Papasok pa lang tayo sa maselang bahagi ng paggawa ng bahay. So bagong simulang itayo ang bahay, siyempre unang na dapat kwentahin po natin ang halaga ng labor and materials. Tama po ba? Labor and materials, no? Kailangan din ang engineer na mga ngasiwa sa pagtatayo ng bahay. Sapagkat kung hindi, baka masayang lamang ang mga materyales, yung mga hindi marunong gumawa, no? At ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, bago magsimula, ay kwentahin muna ang halagang magagastos sa pagtatayo ng bahay dahil baka hanggang simula lang at hindi matapos, no? Kailangan ng masusing pag-aaral, kaya kwentahing mabuti ang halaga po. May nakita akong isang bahay na sinimulang itayo, pero hindi po natapos. Ilang taon din akong pabalik-balik sa Bataan at palagi ko pong nadadaanan ang bahay na ito na itinayo po sa tabi ng highway, no? Hindi po natapos, no? Mahigit 10 taon yata akong dumadaan doon sa lugar na yon, no? Pero walang gumagawa doon sa bahay na parang numpisahan lang, kaya para siyang ruins, no? At nagpapaalala po ang Biblia na bago tayo magsimula ng anumang gawain, kwentahin natin muna yung halaga, no? May magandang ibinabadya ang tema ng ating paksa ngayong umaga na pinamagatan kong Count the Cost, no? Bago tayo magpatuloy, ang mabuti basahin muna natin yung aklat ng Lucas mula Kabanatang 4, 25 hanggang 33, no ha? Basahin po natin. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus
at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Bigat ano? Nung araw, akala natin aaten lang tayo ng church, mauupo lang tayo riyan, magpapahangin, walang kaukulang nararamdaman hinggil sa nais na ipagawa ng Panginoon. Maliwanag po yung mensaheng binitiwan ng Panginoon sa harapan ng kanyang mga alagad. May mga bagay tayong dapat na pag-aralan at kwentahin sa buhay. Kailangan ng masinop na pag-aaral sa lahat ng mga desisyong gagawin natin sa ating buhay. Kaya kung sasabak tayo sa gawain ng Panginoon, kailangan rin natin kwentahin ang halaga nito bago tayo sumabak. No? Napakahalaga po ng paalalang ito. Now, according to Jesus, to become His disciple, we need to count the cost, which involves considering the following. Ano po ang mga ito? Unang-una ay yung sacrificing earthly possession. Yun ang binanggit kanina, no? Sacrificing earthly possession. Itinuro ni Jesus na kailangang handa nating isuko ang ating mga ari-arian at kayamanan sa lupa, no? Kapalit ng kaharian niya. Ganyang kadirekta, no? Ganyang kadirekta. Ganyan ang sinabi niya sa binatang mayaman, kung maalala niyo. No? Ikalawa, living family and relationships. Maraming magtataas ang kilay rito. No? Sinabi ni Jesus na dapat tayong maging handa na iwan ang ating pamilya at mga relasyon upang sumunod sa Kanya. Alam niyo, marami na Istanbul dito eh. Yung mga Hudyo, masyadong heavy raw yung requirement na hinihingi ni Jesus. No? Ikatlo, taking up our cross. Inutusan tayo na pasaniin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Nangangahulugan na handa tayong magdusa at harapin ang pag-uusig para sa Kanyang kapakanan. So far, wala pa naman tayong inaabot na pag-uusig. Next in line is laying down our lives. Itinuro ni Jesus na dapat tayong maging handa na ialay ang ating buhay para sa Kanyang kapakanan at para sa Ebanghelyo. At doon sa mga maglilingkod, kailangan ng humility and servanthood. No? Binigyan din ni Jesus ang kahalagaan ng pagpapakumbaba sa paglilingkod. Kailangan handa tayong maglingkod sa iba at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng maingat na pagkwenta ng halaga, pagsusuma, may mauunawaan natin kung ano ang ibig sabihin na maging sa tunay na disciple ni Jesus at makagawa tayo ng mga matalinong desisyon kung handa tayong sumunod sa Kanya. Maraming umaattend ng church pero hindi sila aware, no? Ang kanilang obligasyon ay dumalo lamang sa church, magpuri, maupo, at wala na, no? Araw ng Lunes, nang nagdaang linggo, binuksan ko po yung aking laptop sa office, no? At dinala ako sa Wikipedia. Nagbabasa ako, hindi po nakatakas sa mata ko ang tungkol sa true to life story ng isang babae. Ito po ay nangyari noong unang digmaang pandaigdig na naganap mula July 28, 1914 hanggang November 11, 1918. Ang pandaigdigang digmaang ito ay kinasasangkutan ng maraming bansa. Kung alam ninyo ang history ninyo,
maintindihan niyo yung sinasabi ko. Kabilang dito ang Europa, Russia, Estados Unidos, at bahagi ng Africa at Asia. No? Kaugnay nito, naakit ang aking mata na basahin ang isang article, no? Tungkol sa isang British nurse na babae. Ang pangalan niya ay Edith Cavell, na nasa isang nursing school sa Brussels, Belgium, nang pumutok ang digmaan. Marami po mga sundalo at sibilyan ang sugatan at napatay. Samantala, ang ilang mga sundalo ng British ay napawalay sa kanilang mga tropa at nagkahiwa-hiwalay. No? So, ang mga sundalong British na sugatan ay isa-isang dumating sa hospital nursing home na pinatatakbo ni Edith Cavell. Ginamot po niya yung mga sugatang sundalo mula po sa magkabilang panig ng walang diskriminasyon. Yung mga kakampi, ginamot yung kaabay o kalaban, ginamot din, no? Tinulungan niyang makatakas ang humigit kumulang na 200 sundalong magkakasanib sa Belgium na sinakop ng mga Aleman. Alam po ni Edith na nanganganib siya. Ngunit alam din niyang sa digmaang ito ay makakapaglingkod siyang mabuti, lalo na doon sa mga sundalong sugatan at mga sibilyan. Meron siyang puso para doon. Alam niya ang magiging halaga ng kanyang gawain. Alam niya mapanganib man o wala, itinaya niya ang kanyang sarili sa mga panganib na dulot ng digmaan. Kinuwenta rin niya kung magkano ang magiging halaga ng digmaang ito. Umakbang siya at sinuong ang sarili sa gawain ng may bukas na palad at mata. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na kwentahin ang halaga ng ating gawain. Ang payo niya ay magkaroon tayo ng pagsusuri sa mga gawaing nasa ating mga kamay ng buong sinop na paghahanda. Count the cost. Kwentahin ang buong sinop. Hindi tayo dapat na maging ignorante sa mga pangangailangan, panganib, at halaga nito bilang disciple ni Jesus. Tinawag po niya tayo upang maglingkod sa ministry, sa gawain, hanggang sa krus. At kung nais natin maging tapat na tagasunod, gawin natin ito ng may bukas na mata at palad. Maliwanag po ang mga katagang sinabi ni Jesus, no? In counting the cost, we need to, Roman number 1, evaluate our work. Sa teksto, no, may isang tiyak na gawain na dapat gawin at ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Basahin natin sa Lucas 14:28. Sabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Nandiyan na lahat yun eh. Yung pangangailangan natin, nandiyan na po yun. May paghahandang gagawin. May mga desisyon. No? Sa istoryang ito, may taong gustong magtayo ng isang tore. Sabi nung teksto. Marahil lang itatayo niya isang watchtower. No? Ang layunin ng tore ay upang magamit sa pagbabantay kung may papalapit na mga kaaway. Samantala, yung isa naman ay sa ubasan itatayo ang tore upang magbantay laban sa mga magnanakaw at mga hayop na nananalasa ng pananim. So, watchtower, no? Ganito pa ang dugtong ng ating Panginoong Hesus sa aklat na ito, no? Sa pagpapatuloy sa verse 31, sabi niya, katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari, dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. So, you have to really evaluate first, no? Pag-aralan mo muna, no? 20,000 sila, 10,000 lang kayo. Ano, tutuloy natin yung laban? Ang payo, kailangan pag-isipan at pag-aralan, no? Kung makikipagdigma ang hari sa kalabang hari, kailangan mo niya talagang kwentahin, no?
kung makakayanan niyang digmain ng 20,000 sundalo na kaaway, he should count the cost. Hindi lang siya tatayo at maghihintay sa anumang darating. No? Mas makabubuting makipagkasundo na lang siya sa hari kaysa makipagdigma. No? Sa buong Biblia kasi, ang bawat tao ay may kanya-kanyang specific na gawain na dapat gawin. Kanya-kanyang specific na gawain yan. Sa inyo, meron din yan. No? Pero basahin natin yung mga nakaranas ito. Alam ni na Adan at Eva na dapat nilang alagaan ang hardin upang maging mabunga at lumago ng masagana. Sila yung caretaker doon eh. Pati nga sa mga hayop eh. No? Alam na alam ni Moises kung ano ang inutos ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng kanyang bayan mula sa Ehipto. Alam niyang kailangan may mga titiisin siyang hirap at sakripisyo. Hindi madali. No? Alam na Jesus ang kanyang gawain kahit na nangangahulugan ito ng pagpunta sa krus. Alam din naman ni Apostol Pablo kung ano ang halaga ng kanyang gawain. At kung babasahin natin sa unang Korinto, Kabanata 16, ito bang ninalaman? Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na ako magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Ang tindi ng stand niya, no? Dumating sa iyo yung magandang balita, i-share mo sa iba yun. So, wag mo lang sarilinin, no? Wag yung pagkatapos ng gawain natin, uwi ng bahay, doon ka na sa loob ng iyong kwarto. Sayang naman, ang dami mong natutunan, ang dami mong narinig, na dapat ay magamit, no? So, ang tanong ngayon, meron ba kayong kailangang kwentahin sa buhay niyo? No? Ano yung sa ngayon kasalukuyan, ano ang ministeryo mo? Ano ang papel mo bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Magandang tanong yan, ano? Ano ba ang mga gawain ng church? Yung iba, maaring pagtuturo, teacher. Ginagawa na ng iba rito yan, no? Binigyan ka ba ng Panginoon ng ganoong kaloob? Gamitin mo. Binigyan ka ba ng Panginoon ng kakayahan na damahin ang pangangailangan ng kapwa mo? Maaring ang iba, ang gusto ay sa musika. Marunong ka bang tumugtog ng instrumento? No? Marunong ka bang kumanta? O mag-compose kaya? Bakit hindi mo italaga yung buhay mo? Saan mo kakantahin yan? Sa sanlibutan? Para sa ilan naman, ito ay pera. Maaari mo bang tulungan ng isang tao na makarating sa bahay-sambahan? O samahan sa doktor kaya? Wala pong nagpapainit lang ng puwet sa church at nagbibilang ng maraming taon. Bawal din ang tambay at barkadahan sa church. Ang lahat ay nakalaan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo. Ito ang focus dapat. Huwag yung kung ano-ano. Tutukan natin yung gawain ng Panginoon. Ano ang iniutos sa atin? Nagawa ba natin? Natapos ba natin? Paglilingkod sa iba't ibang ministeryo ang kailangan. At kung magkagayon, ang bawat isa ay may kinakailangang gampanan ng papel sa church. Bawat isa may ministry. Ministry na dapat atupagin. Ito po yung dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos, no? So, check your talents, no? Your giftedness and your opportunities. Then, count the cost. No? Alam ni Edith Cavell kung ano ang kanyang gawain. Kung ano ang kanyang gawain because she counted the cost. Inilagay niya ang kanyang kamay sa gawain. So, paano siya nagsimula? Una, tinuruan niya yung mga lalaki at babaeng sibilyan kung ano ang gawain ng nurse. Kasi nurse siya eh. Tapos, nagbukas siya ng 3 ospital, isang nursing homes, no? Ilang paaralan at maraming home care. Alam niya yung kanyang ginagawa. Alam din niya ang dalang balakid ng digmaan. Magulo ang paligid. Bomba rito, bomba roon. No? Bilang karagdagan sa kanyang medical work,
Ginagamot niya yung mga sundalong British at maging yung mga sundalo ng kalaban at ang mga nasaktang Belgian civilians. No? Gumawa rin po siya ng paraan para sa mga taong nais makatakas sa kanilang bansa. So matapos niyang tayain ang panganib at mga pangangailangan, nanatili po si Edith sa Belgium. At hindi niya sinayang ang pagkakataong maglingkod. Tumulong siya sa mga biktima ng digmaan sa abot po ng kanyang makakaya. Ang church, tayo man ay humaharap sa napakaraming pagkakataon sa buhay na ito. Kasi dumadaan lang naman yung pagkakataon, hindi naman lagi nandiyan yan eh. No? A lot of chances. Not all are the most noble ones. Dahil sa masamang kapaligiran, maraming tao ang nanganganib na mapahamak sa pinagbabawal na bisyo. Hindi ko tinatawag na pinagbabawal na gamot. Gamot nga yun eh. No? Pinagbabawal na bisyo. Laganap ang kidnapping at marami pang uri ng krimen nararanasan ng mga tao ngayon. Maging sa may tapat ng church natin, may nangaagaw ng cellphone. Matindi na po. No? So we need to be careful in counting the cost. No? Kailangan maging matapang tayo sa pagharap sa anuman kung tayo ay hahakbang ng may pananampalataya sa ating paglilingkod. Jesus told us to count the cost, and to do that, we must, Roman number 2, look before you jump. Tumingin ka muna bago ka lumundag saan man. Letter A, notice the prudence of those in Jesus' illustration. Uulitin ko po yung basa sa verse 28 ng Lucas. Ulitin ko, pakinggan niyo mabuti. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. So, meron na kayong pattern. Una, isipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. So, kinikwenta ng tagapagtayo ng tore ang halaga bago magsimula upang hindi masayang yung pundasyon. Sapagkat kung hindi, alam niyo, maaaring kapusin ng budget at hindi matapos. At ang mangyayari, pagtatawanan siya ng kanyang mga kapitbahay. Tagal na niyang bahay na yan, hindi na natapos-tapos. Baka walang budget. No? Kasi hindi mo na umupo at nagkwenta. Hindi pinag-aralang mabuti. Tapos, ulitin natin yung binasa kanina sa 31. Katulad din ng isang hari na gusto makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan niya o makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20 sundalo ng kanyang kaaway. So, ang ginawa ng hari, pinulong niya yung kanyang mga tagapayong militar. No? Tiningnan niya kung kaya ng 2 laban sa 1. At kung mangyari, mananalo kaya sila. 2 sa 1. No? Hindi siya nagmarunong at nagtapangan. Hindi niya hinihaang madala siya ng simbuyo ng kanyang damdamin sa isang mapanganib na kalagayan. So, ginawa niya, kinuwenta niya ang halaga ng pakikipagdigma. Na-realize niya, kailangan makipag-areglo siya. Kailangan mag-usap silang mabuti at hanapin ang kapayapaan. So, nangangahulugan na hindi tayo dapat maging mapusok o padalos-dalos sa pagpasok sa ministeryo. Alam niyo yun? Kasi yung katabi mo, gusto niya ang ministry ganito, diyan na rin ako. Naiintindihan niyo ba ibig sabihin? Kung gusto niya magturo ng mga bata, siya rin magtuturo ng mga bata. Pero ang talent niya, kumanta. No? Hindi po ganun eh. No? Kailangan dahan-dahan. Pag-aralan mo, we need to count the cost before entering into any kind of ministry. Nangangailangan to ng commitment kasi. No? Hindi lahat ng gawain ay sulit kapag nagsikap tayo. May mga taong masikap pero wala rin. Kita nyo, hindi po nakasalalay doon sa pagsisikap yan eh. Maganda yung umupo at planuhin muna. Pag-isipang mabuti. No? So ang pagiging karapat-dapat sa kung saan tayo nakatuon ay isang mahalagang kadahilanan. Bakit? Kasi
Ang ilang mananampalataya ay nakatingin sa sensual at lumundag sa lahat ng uri ng kasiyahan na sa huli ay pagsisisihan. Akala nila mahaba ang buhay nila. No? Ang ilan naman, nakatuon sa sarili at basta na lang nag-dive sa pag-aakalang maghatid yung ginagawa niya ng kaunlaran sa kanyang sarili. Yung iba naman, nakatuon sa personal na kaginawahan at lumukso sa pinakamadaling paraan at hindi masusing pinag-aralan. Ang ilan ay nakatuon sa material na pakinabang at pinili ang anumang magbabayad ng mas mataas na dividendo. Yung sa ministry, tinatansya niya kung saan mas marami siyang makukuha. Naintindihan niyo ba yun? Papasok ako sa ministry, pipiliin ko saan ako mas makikinabang, saan ako mas marami makukuha. Ano, ha? Mali po, di ba? Pero sinabi po sa Kawikaan 11:28, ito sinabi, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Yung Kawikaan, no, marami siyang mga sulat ni Solomon. Marami siyang kapakipakinabang. No? Kailangan lang nating pakinggan at tandaan. No? Muna tayo sa letter B. Some are committed to the sensational, the glamorous, the showy stuff, and are beguiled by gaudy allurements. Ibang plano niya. No? Ibang plano niya. Glamorous, showy. Yung mga ginagawa niya sa ministry, kailangan makita ng iba. Pinapakita talaga niya. Yung iba nakatuon doon sa mga bagay na kaakit-akit, mapagpasikat, kaya nalinlang ng makikinang ng pang-aakit. Akala niya lahat ng kumukuti-kutitap, akala niya ginto. No? Sinubukan gawin ito ni Solomon sa totoong buhay. At sa kanyang pagtanda, ganito po ang kanyang sinabi sa mga Ngaral 2:8. Pakinggan niyo. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musika niya'y totoong marami. Sabi po sa verse 11, na magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Naranasan niyo na ba yan? Yung gawa ka ng gawa ka, pero at the end of the day, wala naman nangyari. Diba? Parang busy-busy ka, parang ang dami mong ginagawa, no? Pero nakita mo, wala palang pakinabang. Nag-aksaya ka lang ng panahon, minsan nag-aksaya ka lang ng pera, no? At ang masama nito, nasayang yung oras mo. Kasi yung oras na nawala sa iyo, hindi na po babalik yon. Yung oras, pag lumampas na po, hindi na babalik yon. No? Babalik yun bukas, ibang araw naman. So, ibig sabihin, nasayang yung araw mo kapag hindi ka naupo at nag-aral muna. No? Ano pong naisabihin ni Solomon dito sa kanyang mga binitiwang salita? Magkwenta muna bago tumalon sa anumang gawain. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating iwasan ang lahat ng panganib. Hindi naman ganon. Kailangan maging maingat. Tayain ang halaga ng ating gawain. Pinagpayuhan tayo na mag-ingat. Hindi naman kaduwagan yun. Hindi yung wag na lang gumawa. Sa halip, kwentahin mo muna bago ka pumasok sa pag-aasawa. Kwentahin mo muna. Pag-aralan mo ng malalim yan kasi parang chess yan. Touch move. Marami dito nag-asawa. Ano nangyari? Pinagsisisihan nila. May magagawa pa ba? Wala na. Kasi hindi mo na nag-isip eh. Lumukso agad yung puso. Ayun. Kasi isipin mo napag-isip-isip ko rin ito no? Nag-asawa ka, nung makilala mo siya, ang ganda niya. Pero isipin mo, balikan mo after 25 years. Bawas na ang ipin yan,
Punot na ang mga noo, wala na yung halimuyak na amoy. Amoy suka, pagod, amoy pawis. No return, no exchange. Naintindihan niyo ba yun? Yung mga mag-aasawa dito, maganda lang sa unang tingin yan. Pagka kumulubot na mukha niyan, paano na? Nung magsimula ako sa ministry, makapal ang buhok ko, maitim-ting yun nangyari. Yan ang napala ko sa church. Makakalbo rin kayo. Ito yun. Kwentahin mong mabuti bago ka magdesisyon na makipaghiwalay sa asawa kung kasal ka na. Kasi may mga nag-aasawa po na nagkamali at gusto maghiwalay sila. Magastos po yan. Kwentahin mo muna kung sino ang sasamahan mo dahil baka mali ang mapili mo at maaaring maapektuhan ang buhay Kristiyano mo. Importante yun, yung mga kinakasama, importante yun. Sino yung makakasama mo, importante yun. Ha? Alam niyo na ang ibig sabihin, no? Kwentahin mo munang mabuti bago ka lumundag sa pangungutang. No? Kailangan ba talaga ito? May pambayad ka ba? Kung di mo kaya, huwag ka mangutang. Dahil baka mabaon ka. No? Kwentahin mo rin ang halaga ng negosyo na papasukin mo. Baka matrap ka dyan. Baka pumirma ka ng mga kontrata at magsara kayo sa usapan at hindi ma-fulfill, madidemanda ka. No? Kwentahin mo rin mabuti bago ka lumundag sa isang pakikipagtalo. Kailangan ba talaga makipagtalo? Naalala ko tuloy yung isang pag naalala ko sino lumundag ka, no? Naalala niyo napunta tayo sa may Laguna. Nag-camp tayo ron Saan ba yun? Makiling. Sa Makiling. Siyempre, isang linggo halos tayo doon sa may Makiling. Sino ba kasama sa Makiling? Taas ang kamay. Ang dami, no? Yun. May pagkakataon na lumabas tayo ng camp para pumunta sa swimming pool. Nauna kami sa swimming pool. Nakita ko po yung swimming pool, nung pagtapak ko sa tiles, basag-basag yung tiles. At kung hindi ka maingat, masusugatan ka talaga. No? Yung dumating yung mga kapatid, pinagbiling ko sa kanila, oy, huwag kayong magdadive ha. Maraming basag na tiles. Meron po tayong kapatid, nandito siya ngayon. Nagpaalam ako sa kanya, kwento ko yung buhay mo sabi ko Meron tayong isang kapatid na nakaupo ngayon dito. Hindi ko na sabihin kung sino siya, no? Huwag kayong lulundag. Sabi ko, may mga basag na tiles dito. Pagtalikod ko po, dumayb. Sumayad yung ilong niya, sugat yung ilong. Mabuti naman kapong pinagmamasdan ko, buo pa rin naman. No, ha? Alam mo yun, hindi pwedeng lundag mabuti nga may tubig. Paano kung tumalon walang tubig? No? Nilinaw po ng Biblia na dapat nating kwentahin ang halaga ng bawat hakbang natin. No? To be deliberate, to look before jumping, na there are things we need to consider. Halimbawa po, yung Kawikaan 1.32, basahin natin. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadak sa kawalan ng kaalaman. Ayan Sabi ni Solomon yan. Meron pa sa 14:16. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan. Ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Meron pa dalawa. Sa 16:80 naman, ang kapalalo ay humahanting sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Tingnan mo yan, yung mga yan. Baka ikaw yan, no? Sa 28:16, ito naman ang nilalaman. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Lahat po yan, totoo yan. Karanasan po ni Solomon yan. Kaya naisulat po yan. No? Si Apostol Pablo, meron din gusto sabihin. At isinulat niya ito sa mga taga-Epeso, doon po sa Kabanatang 5:15. Ang sabi niya, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Marami na ako na-counsel sa church na ito, lalo yung mga single, mga kabataan. Kasi
Pinagdaanan ko po yun eh. Sa July, 79 na ako. Ang layo na eh. No? Isipin yun. Lumampas na ako ng half century. No? Marami akong pinangangaralan. Nakita ko yung mga pagkakamali ko ng bata ko, tinuturo ko sa kanila yon para hindi nila ulitin. Kasi napaka-expensive nung magkamali ka, alam mo yon. Marami po kong mga maling desisyon, maraming mga desisyon na pabigla-bigla, kaya kailangan mag-ingat. No? Ganyan ang ginawa ni Edith Cavell. No? She counted the cost and the danger of her cause. Nagpasya siyang manatiling tulungan ang iba at all cost. No? Hindi nagtagal, dinakip po siya dahil sa pagtulong na ginagawa niya sa mga sundalong allied. Sa pagdilitis, hindi po niya itinanggi ang kanyang mga gawa, ngunit iginiit na tungkulin niyang tulungan ang kanyang mga kababayan na nasa panganib. Yun yung kanyang katwiran. So, napatunayan nagkasala si Edith Cavell. Ang kasalanan niya ay high treason o pagtataksil at siya po ay hinatulan ng kamatayan ng German Military Tribunal kasama ng 5 pang iba. Firing squad po. Kinaumagahan, yung grupo na 5, pinahilera at pinagbabaril, no? Kinaumagahan, pinatayo si Edith at sa pamamagitan ng firing squad, binaril siya ng 16 na sundalong Aleman. Isipin niyo, 16. Bagamat alam ni Edith na papatayin siya, hindi siya nag-atubili na gawin ang pinaniwalaan niyang tama. Kinuwenta niya ang halaga ng susungin niya at hindi niya ipinagmamalaki ang mataas na halaga nito. No? Pwede niyo siyang i-google, makita niyo siya kung sino siya. Sinabi po ni Jesus, kwentahin natin ang halaga. Pagkatapos, kapag nagawa na natin ito at kumbinsidong ito ang kanyang kalooban, dapat tayo maganda. The question is, Roman number 3, are you ready to pay the price? Ito po yung question para sa bawat Kristiyano. No? Yung mga Kristiyano, yung hindi Kristiyano, hindi mo na kailangan tanungin. Ito question na ito ay para sa mga Kristiyano lamang. Okay, letter A. In Jesus' story, again, let us read Luke chapter 14, verse 28. Ulitin naman, paulit-ulit po ito. No? Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? So, lahat ng nagbabalak na pumasok sa ministeryo, kailangan kwentahin ang halaga ng papasukin niya. Balikan natin ulit yung sinabi ng Lucas 14:31. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. Okay, in essence, no, itinuturo ng ating Panginoon na bago tayo magsimula sa anumang desisyon, dapat maingat natin isaalang-alang ang mga posibleng halaga at hamon na kasangkot dito. No? The idea is to be prepared and not rush into things without thinking them thoroughly. No? By counting the cost, we can make more informed decisions and avoid unnecessary struggles. Hindi yung naitayo na saka ka nag-i-struggle. No? Pumasok ka na sa ministry, tapos wala ka naman nagagawa sa ministry. No? Marami pong Kristiyano ang tumatanggap ng hamon ng ministeryo, ngunit sa sandaling nasa kamay na nila, hindi pala sila handa. This could apply to various aspects of life. No? Kung may bibiling ka, napakamahal na halaga, pag-aralan mo muna mabuti. Magpapalit ka ng karir mo, pag-aralan mo mabuti. No? Or even committing to a spiritual path. No? Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin niyan? Tinanggap ko yung hamon nung
88. Mula noon hanggang ngayon. Hindi ako nabigla. Hindi ko iniwan. Nagpatuloy ako. Ang tanong ay, punta natin letter B. What price may be attached to following Jesus? Oo nga. Magkanong halaga ang maaari nating ilakip sa pagsunod kay Jesus? Maaring halaga yan ang buhay natin. No? Halaga yan ang trabaho natin. Halaga yan ang pamilya natin. No? We may have to pay the price of comfort, ease, and personal pleasure. It may mean a change in personal plans, personal agenda, and personal preferences. Maaring kailangan nating bayaran ang halaga ng pagsasarili. Kung si Jesus ay Panginoon, siya ang may kontrol. Sapagkat siya ang nagbibigay ng mga utos, kailangan natin sumunod sa Kanya. Hindi yung naririnig natin yung utos niya, parang wala lang. Mabibigat po yung requirement eh. Kaya nga maraming hindi tumatagal sa church. Lalo-lalo na po yung mga naglilingkod sa ministry. Hindi po kasi laro eh. No? Maaring kailangan natin bayaran ng halaga ng salapi at oras. Yung mga bagay na nasa atin. Ang ating panahon ay hindi talagang sa atin. Sapagkat tayo ay pag-aari ni Jesus. And they are to be used for His good pleasure. Naalala ko po nung magsimula ako sa ministry, andun kami sa maliit na garahe. Lalabing 8 yung uma-attend. Kakaunti kami. Hindi nasira ang loob ko. Sabi kong ito'y magpapatuloy kalooban ng Diyos to, kung hindi. Dahil ma-attend na po ako ng church sa Rose of Sharon sa Quezon City. Sabi ko, ba't dito ko ma-attend? Taga-bagong baryo ko eh. Dapat doon ako sa bagong baryo. Doon ako maghahasik ng binhi. Kaya nagpaalam ako sa pastor. Pinayagan niya ako, pinag-pray niya ako. Lumipat ako rito. Nagsimula po ako ng 5. Hanggang sa dumadami. Wala kaming pera. Wala akong love gift ang pastor. Hindi pa ako pastor noon eh. Ako po ang naghahanda sa mga kapatid. Ako ang kumukuha ng speaker sa labas at binabayaran ko yung tagapagsalita. Sariling bulsa ko ginagamit ko. Wala kaming support. Gigive up ba ako? Hindi po. Nakita ko, natatagdagan yung mga taong dumadalo. Ito yung mga taong puno ng problema, mga taong nagugutom, mga taong mamamatay nang walang kamalay-malay. Itinuloy ko yung gawain. Walang support. Nung umalis yung mga tagapagsalita na iniimbita ko, wala nang gusto magpatuloy. Humingi ako ng advice doon sa aking professor, Pastor Melchor Go. Sabi niya, kung ganyan ang kondisyon, ikaw ang nagsimula niyan, kailangan tapusin mo yan. Ipinanalangin niya ako, ang araw na yun at pinag-isipan ko, at makalipas ang 2 linggo, sa patuloy na gawain, nagpasya ako. Natanggapin ang challenge. Dumating si Pastor Go, ipinresenta niya ako sa church, at itinalaga niya ako bilang pastor. Mahirap po talaga. Walang support. Baka maisipang mo mag-give up. Salamat sa Diyos, hindi ako dinalaw ng mga ganyang kaisipan. Napakahalaga sa akin ng mga taong nandiyan na at natatagdagan sila. Kinuwenta ko rin eh. Kung ano mangyari sa buhay ko. No? Nakakapagod, wala kang kabalikat, walang suporta, walang magpapalakas sa'yo, tanging yung pagbabasa mo lang ng Bible tsaka prayer.
Kaya nakalbo ko. Simula nang dumami ang mga tao unti-unti. Hanggang sa halos hindi na kami magkasya. Lumabas na kami ng pintuan, nagpunta kami diyan sa may highway, dito sa may EDSA. At nagsimula yung mga gawain ng Panginoon. Hindi ako nag-give up. We may have to pay the price of popularity. Maaaring tayong kutyain at hamakin ng iba dahil sa pagsunod kay Jesucristo. Ganyan po nangyari sa akin. Yan yung ikwento ko sa inyo na maikli ang nangyari sa akin. Personal experience ko po ito. Nagpatuloy ako sa ministeryo, yung mga kaibigan ko, iniwan ako. Yung mga kaibigan ko. O yung akala ko mga kaibigan ko. Yung mga kasabayan ko, constituents, marami po sila. Pangkat ng insurance people, no? Yung police force, constituents, mga bagong kaibigan, iniwan po ako. Tapos sabi ng mga kaibigan ko na akala ko very close sa akin, ang gago niyan si Nonong. Nakarating po sa akin lahat yan. Ang gago niyan si Nonong. Sira ulo. Nag-born again. Tapos alam mo ba, yung bahay nila ginawang church. Samantalang kung pinaupahan niya yun, magkano kikitain niya? Ang tanga talaga. Nagsabi sa akin yan, born again, ang kwento sa akin. Tanga raw ako, gago raw ako. Hindi ko po pinansin yun. Ayaw mo na, kung gago. Magdilingkod ako sa Panginoon. Yun ang conviction ko eh. Sira daw ang ulo, gago, tanga, at kung ano-ano pa. Ang masakit talaga rin yung akala mo mga kaibigan mo, iiwanan ka pala. Kasi pagka nakikita kami, dinadala ko po sa kanila ang ebanghelyo. Nawiwirduhan sila. Ang hirap mangaral doon sa mga dati mong kasama kasi kilala ka nila eh. Parang hindi ako effective. So, nung iwan nila ako, humanap ako ng iba. Yun yung mga taong nakuha ko. Sila yung mga taong nanalig sa Panginoon, nagtiwala at sumampalataya. At naligtas. Talagang magtsatsaga ka. Yan yung mga dapat mong kwentahin eh, no? No? Bibigay ka ba? Mananatili ka ba? O i-abandon mo na? Iiwanan mo na? Paano yung mga taong naumpisa na? Paano yung mga taong namumulat na? Yung binabible study ko sa East Bagong Barrio, andito sila ngayon, ang dami nila. Ang sabi ko sa kanila, bukas linggo, baka gusto nyo lang sumama sa church para makita yung church at makapakinig. Hindi naman po ako nagdalawang salita, dumating po sila. Napakaraming tao na nangangailangan. Nangangailangan sa buhay. Hindi lamang pera. No? Kaya kailangan natin bayaran ang halaga ng mundo kung magkano talaga. No, ha? Sabi po sa Marcos 8:38, ganito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Maraming tao iniintindi lamang yung kanilang hanap buhay, yung kanilang bread and butter. Maraming tao naghahanap ng paraan kung paano sila yumaman. Nagninegosyo, may mga nambubudol, may mga, alam niyo na, ang bottom line, gusto nilang yumaman. Ngayon, ang tanong ko, sino pa naman ang ayaw yumaman? Kung bibigyan ka ng, isang bayong na pera, no? Na tig-1,000. Ba't mo tatanggihan kung binibigay sa'yo, no? Ako gusto ng pera. Pero depende. Kung yan lang ang hahanapin mo sa mundo, wala kang mapapakinabang, kapatid. Dahil maliwanag yung sinasabi rito. Ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? So, ang dinadala natin sa kanila, hindi hanap buhay. Ang dinadala natin sa kanila ay buhay. Kailangan sila makinig ng Ebanghelyo ni Kristo
At yun ang dapat natin bayaran. No? Sabi nga sa isang quotation dito, kailangan panghawakan natin to, no? There is nothing of value we give in following Jesus that will not be returned to us. Babalik ito sa atin ng siksik, diglig, at umaapaw. Okay lang, inaasahan ko ano ba bang gusto natin. Pinapakain naman ako ng Panginoon. Nakakainom naman ako ng tubig. Nakakapaglakad pa naman ako at medyo malinaw pa ng konti yung mata ko. No? Pero ganun ang buhay eh. Tatanda tayo, manghihina, magkakasakit, at finally, mamamatay. Wala naman dito pwedeng hindi mamatay. Lahat tayo mamamatay. Focus tayo. Kung mamamatay ka rin lang, anong gagawin mo bago ka mamatay? No, ha? Ganito pa ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Eto, mabigat ito, ha? Sa 1929 ng Mateo. Kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin itatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. But try to analyze what Jesus said. Mabigat po yung sinasabi, mabigat ang inihingi, malaki ang babayaran mo. Biro mo, mawawala yung, halimbawa, ito po kasi nangyari sa mga misyonero. Yung misyonary, hindi mo pwedeng isama ang pamilya mo. Dahil palipat-lipat ka ng lugar eh. Halimbawa, yung mga anak mo, nag-aaral sila, paano mong isasama yan? So, solo ka lang. Kaya pwede mong iwanan yung tahanan mo, yung kapatid mo, lalaki, babae, ama, ina, mga anak. O pati yung ari-arian mo, yung lupain mo. You have to give it up. Give up mo yan. Kita nyo? So, in essence, no, hinihikayat ang mga mananampalataya na magtiwala sa mga pangako ni Jesus at unahin ang relasyon sa Kanya ng higit kanino man. Yung kaibigan mo ba, tsaka si Jesus, sino mong matimbang? Di ba? Kaibigan mo, tsaka si Jesus, sino matimbang sa kanilang dalawa? Si Jesus. Sa layaw at si Jesus. Sa pagkain, tsaka si Jesus. Lahat si Jesus. Kasi kay Jesus nagmumula ang buhay. Intindihan nyo? Ito pong talatang binasa ko ay bahagi ng pakikipag-usap ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos umalis ng lungkot yung mayamang binata. Ito yung karugtong nun eh. Yung binatang yon, ang ganda ng iniisip niya sana, no? Kanya lang eh, hindi niya kayang bitiwan yung yaman eh. Mahirap eh, no? Tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa gantimpala ng pagsuko ng mga bagay na panlupa para sumunod sa Kanya. Ipinangako niya ang buhay na walang hanggan, ang sukdulang gantimpala. Isang buhay na walang hanggang kagalakan, kapayapaan at pakikisama sa Diyos. Kung pera ang gusto mo, hindi dadapo sa isip mo yung mga aral na yan. Kasi puro pera, maghapon ang iniisip mo, kumita ng pera. Ang pagsunod kay Jesus ay kailangan takipan ng katapatan. Kailangan tapat ka. Hindi yung aatin-atin ka, alam mo yung mga verses, alam mo yung mga scriptures, pero hindi ka naman tapat. Bakit? Ang sabi po sa Mateo 24:12-13, ano sabi? Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Kita nyo na? Sinabi na po yan. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Kita nyo? Ano po ang gantimpala doon sa mga maliligtas? Ganito po ang sinabi ni Jesus mula sa aklat ng 1:5-24. Pakinggan nyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Absuelto na po yung mga Kristiyanong sumampalataya at nanalig at naging tapat sa Panginoon. Absuelto na. Kaya nga, ang buhay ko po napakasarap ngayon. No? Wala na akong inintindi kundi ihayag ang Ebanghelyo,
kausapin yung mga tao, kumbinsihin sila tungkol sa plano ng Diyos sa kanila. Wala na ako inaalala eh. No? Ang iniintay ko na lang po yung pagdating ng Panginoon sa alapaap at, o kuya, yung kamatayan. Dalawa lang iniintay ko, Panginoon tsaka kamatayan. Iniintay na iba. No? Dapat unahin mo yung buhay na walang hanggan. Unahin mo yun. Kaysa sa mga bagay na pansamantala lang. O yung mga nagtatrabaho. Pag may mga gawain tayo sa church ng Miyerkules sa Biyernes, huwag na kayo mag-overtime. Konting barya lang yung dinagdag eh. Masyado naman yung, hinahabol pa nyo yung konting barya. Di ba? Alam naman natin yung sinasabi ng Panginoon, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kung alam mo yun, hindi ka na mag-overtime. Alam mong tapat ka sa gawain ng Panginoon at ang Diyos, naiibigan ka sa ginagawa mo. Kung naiibigan ka ng Panginoon, anong gagawin niya? Pagpapalain ka. Hindi yung maghahabol ka ng mga barya-barya. Magkano yung overtime? Pan-tricycle lang yun eh. Diba? Ngayon, ang tanong, maalala kaya ng Panginoon yung mga ginagawa natin para sa Kanya? Di tanungin natin ang Bible. Tanungin natin yung Hebrew chapter 6, verse 10. Pakinggan nyo. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Hindi ho nakakalimutan ng Diyos yan. Don't worry. No? Kahit gumagawa ka ng wala nakakakita, alam ng Diyos yan. No? Mag-enjoy ka. Enjoy mo yung ginagawa mo. No? Let's go to letter C. Others have paid the price before us. Patunayan natin yan. No? Silang mga nauna ay nagbayad din, no? Sa kanilang ginagawa. Unang-una, iniwan ni Abraham ang kanyang tahanan. Makinig kayo mabuti ha. Iniwan niya yung kanyang tahanan at pamilya upang sundin ang mga utos ng Diyos. Binilang niya ang halaga at umani ito ng pakinabang. Sino pa? Iniwan ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka at lambat upang sumunod kay Jesus. Binilang nila ang halaga at nakamtan nila ang kaligtasan. Ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang pamana at relihiyosong posisyon upang sundin si Kristo. Binilang niya ang halaga at natanggap niya ang korona. Iniwan ko rin ang aking mga negosyo upang sundin ang tawag ng Panginoon. Binilang ko ang halaga at tinanggap ko ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Yun lang naman ang pinangako ng Panginoon sa akin eh. Buhay na walang hanggan. Okay na po sa akin yun. Ma-enjoy natin yung extension ng life na ito. No? Anong layunin ng mensaheng ito? Na po tayo pwedeng paupo-upo lang sa church. Marami ng kapatid ang kumikilos, baka kayo naiiwan lang. Gumagalaw ang Diyos sa dako ng East Bagong Baryo. May ginagamit siyang bahay doon. May ginagamit siyang tao. Kumikilos ang Panginoon sa dako natin dito. Sa isang tahanan, ginagamit ang isang tao para tipunin ng kabataan para makilala si Jesus. Ikaw, ano ang kontribusyon mo? Anong ginagawa mo? Mananatili lang ba na umattend every Sunday dito? Kailangan nating tumayo, kumilos, at sumunod sa Panginoon. Sayang. Kasi pagkatapos ng taon mo, lilipas ka na, wala na, tapos na yun. Lahat tayo ay mamamatay at lilipas at hindi na muling maaalala pa ni numan. Tandaan niyo po yun. Sa akin pong pagtatapos, hindi biro at madali ang sumunod sa Panginoon. Kailangan talaga nating magkwenta. No? Dalawa lang ang maaari nating pagpilian. Pakinggan nyo. Kwentahin natin ang halaga ng paglilingkod
at magpasya kung gusto nating kumapit sa mundong ito at sa mga bagay na iniaalok ng mundo. Or we will determine that whatever we do or give or lose or sacrifice for Jesus' sake is worth it. Kung ano ang isusuko natin sa buhay na ito, ang magpapasya sa pakinabang na makukuha natin. Ngunit kung ano man ang personal na pinahalaga natin na higit dito, ang siyang mawawala naman ito. Makatwiran lamang na kwentahing mabuti ang mga bagay na mananatili sapagkat ang mundong ito ay may wakas. No? Isang buhay lang, hindi magtatagal, dilipas din. Tanging ang mga ginawa lamang natin para kay Kristo ang mananatili. Nothing on earth, no grudge, no possession, no pleasure, no pursuit is worth losing your soul to gain. Kaya kwentahin natin ang halaga ng pagsunod kay Jesus at pagkatapos kwentahin rin natin ang halaga ng hindi pagsunod sa Kanya. Ang una ay pakinabang sa ating kaluluwa, ang huli ay malaking kabayaran ng ating kaluluwa. Makikilala na sino mang taong nag-iisip na may mas mataas na halagang dapat bayaran. Sana naunawaan nyo ang mensahe ngayong umaga. Purihin natin ang Panginoon. Mahal na Ama sa langit, nagtipon kami sa iyong hapag ngayon na may mga pusong puno ng pasasalamat at papuri. Salamat po sa napakaraming biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Para sa kaloob na buhay, para sa pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, para sa pagkakaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng ito. Sinasamahan kami ng iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Kaya kami ay nagpapakumbaba sa iyong kagandahan loob. Nagpapasalamat rin kami sa iyo sa malalaki at malilit na bagay para sa nakikita at hindi nakikitang mga pagpapala. Nagpapasalamat kami sa mga pagsubok na sumubok sa aming pananampalataya at sa mga tagumpay na nagpatibay sa aming pag-asa. Sa aming pagsasalo-salo sa iyong hapag, inalala namin ang sakripisyo ng iyong anak, si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay upang magkaroon kami ng buhay. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Nawa, ang aming pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Maging salamin nawa ito ng aming mga puso. Naway isabuhay namin ang aming pasasalamat at pagsunod sa iyong salita, sa paglilingkod sa iba at sa pagsamba sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tanggapin ninyo ang bendisyon ng Panginoon. Mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan ng pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi po ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y magbatian.